Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking. Amen. Good morning po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Tayo po ay mag-uumpisa na. Tayo po ba ay nagagalak na dinala tayo ng mga paa natin dito? Amen po ba? Amen. Hallelujah, Lord. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. We praise you, we glorify you, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ang puso namin ay may kagalakan na makapiling ka namin sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga po, O God, na kung wala kayo sa buhay namin, Panginoon, wala kaming magagawa, O God. Kaya po sa umagang ito, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, kinikilala na kami po ay makasalanan, O God. We pray, Panginoon, na patawarin mo po kami sa lahat ng mga kasalanan ito, sa isip, sa gawa, sa salita, sinadya man o hindi sinasadya, maliit man o malaki, Panginoon. Forgive us, O Lord, yung alam po naming tama na hindi namin nagawa. Patawad po, Panginoon. Tunay nga, Lord, na kayo po ang aming Diyos na buhay, noon, ngayon at magpakailanman. At kapag kami ay humingi ng tawad sa inyo, Panginoon, we know, O God, that you are just and faithful, Panginoon, to forgive us, O God. Maraming salamat sa inyong banal na dugo na patuloy na lumilinis sa amin dahil kami po ay katulad ng isang maruming basahan. Kung wala ang iyong kabanalan, wala po kami, Panginoon, hindi po kami makakalapit sa inyo na may kagalakan, O God. Maraming salamat. Thank you for your love, for your grace and mercy, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, nilalagay namin sa inyong mapagpalang kamay ang gagamitin mo sa gawain ito. Lalo na po ang aming song leader, O God. Maraming salamat sa kanyang karunungan at katalinuhan na ibinabahagi niya, Panginoon, sa inyong gawain. Dalangin namin na patuloy mo siyang pagpalain, O God, at bigyan ng kagalakan sa kanyang pag-aawit sa inyo, maging ang mga backup singer, ang mga tumutugtog, O God. Thank you, Lord, sa buhay nila, O God. Bless them, O Lord, in all aspect of their lives, Panginoon. Ganon din po, O God, sa maghahatid ng iyong mensahe, Lord. We know, O God, na ang mga salita mo sa umagang ito ay may hahayag sa amin at magbibigay ng kaalaman, karunungan upang ang mga salitang ito, Panginoon, ay maunawaan namin at malakaran namin, Panginoon. Maraming salamat, O God, dahil ang salita mo ang siyang patuloy na humuhubog sa amin from glory to glory, O God. Kami ay binabago mo dahil sa mga salitang ito, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran namin na wala pa po dito, Panginoon. Dalangin namin na linisin mo ang kanilang daraanan upang makapiling namin sila sa umagang ito na taglay ang kalakasan, kagalakan, na ikaw ay pupurihin namin, sasambahin sa Espiritu at katotohanan, Lord. Lord, sa umagang ito, kayo po ang patuloy na maitaas because you are the King of Kings, you are the Lord of Lords, you are our Savior, Panginoon, kayo ang aming provider, ang aming kagalingan, Panginoon. Kaya maraming salamat, anuman ang mga pinagdadaanan namin, Lord. Kayo po ang nakakabatid at kayo po ang kasakasama namin sa lahat ng ito at darating ang panahon, ang katagumpayan, Panginoon, ay mararanasan ng mga anak mo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pagdakila.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa pong mapagpalang umaga sa bawat isa, tayo pang lahat ay dinako ng ating Panginoon sa ating iglesia upang magkita-kita po bilang isang iglesia magsama-sama sa papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Kaya sa oras na ito, tayo pong lahat ay magalak, magsaya at ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Lahat po ba tayo ay masaya? Hallelujah. Sige po, umikot po tayo at batiin natin ang bawat isa ng isang maganda at mapagpalang umaga. Huwag mag-aalala sa mundong ginagalawan. Ang buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alinlangan, tumawag sa Kanya. Siyang kasagutan magpakailanman. Kay saya-saya. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Amen! Ikaw ang mahalaga sa buhay kong ito. Walang pangamba, Walang pangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo lang natagpuan tunay na kagalakan. Hindi mababayaran ng kahit ano pa man. Kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay dahil sa iyo, Panginoong Jesus. kapag kapiling ka, ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Tayo pong lahat, sabihin po natin, Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Oh, kapag kapiling ka, ikaw ang buhay ko, hinding-hindi magbabago, Panginoon. Dahil walang katulad mo, Panginoong Jesus. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay
nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Minsan pa sabihin po natin, kay saya-saya, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Ang lahat po ng mga pinagpala ng ating Panginoong Diyos magsabi po ng Hallelujah! Tunay po ang Diyos kailanman hindi po siya nagbabago. Siya noon, ngayon at kailanman. Amen! Awitin po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Napakasarap naman umawi na kapiling ka. Napakasarap naman, o anong saya. Napakasarap naman umawi na kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang ibang-iba ang makapiling ka at makasama ka Noon, ngayon at magpakailanman. ngayon at magpakailanman. Pangako mo'y di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Napakasarap naman umawi na kapiling ka. Napakasarap naman, o anong saya. Napakasarap naman Ang magbigay ng papuri, pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Napakasarap naman, sadyang ibang-iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Oh, noon, ngayon, at magpakailanman. Pangako mo'y di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon, At magpakailanman, Panginoong Hesus. pakailanman. Hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Maraming salamat, Panginoon. Dahil ikaw ay tapat sa bawat isa, Panginoon, sa iyong mga pangako. Ang makapiling ka, ang makasama ka, ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman. Pangako mo'y di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nagbabago, Panginoong Hesus.
hindi ka minsan pa sabihin po natin sa ating Panginoong Hesus, at magpakailanman, pangako mo di ako iiwan, at hindi pababayaan noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Sa aming mga buhay, Panginoon, Ikaw ang Diyos na dakila at tapat, Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoong Hesus. Kaya, Panginoon, pinagkakaloob po namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba, tanging sa iyo lamang, Panginoong Hesus. Na maluwalhati ka, mapapurihan ka sa iyong banal na trono, Panginoong Diyos. Sa aming pong kalagitnaan, maluwalhati ka namin, Panginoon. Dahil sa aming mga buhay, Panginoon, nais naming bigkasin, nais naming sambitin, wala kang katulad. Tanging ikaw lamang, Panginoong Hesus, sa aming pong mga buhay. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sabihin po natin sa ating Diyos, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit. Sabihin po natin sa ating Panginoong Hesus, oh, papantay sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa iyo. Tanging ikaw lamang, Panginoong Hesus, wala nang papantay sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pa man at kailanman. Sa habang panahon, tanging Panginoon, ikaw lamang sa aming mga buhay. Wala nang higit sa iyo, wala kang katulad, wala nang papantay sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad.
Ikaw lamang, Panginoon, sa aming mga buhay noon, ngayon at magpakailanman. Tanggapin mo ang aming mga papuri at pagsamba sa iyo, Panginoong Jesus. Binubuksan namin ang aming mga puso sa iyo, Panginoon, as we humbly come before your holy throne, in your holy presence, O Lord. Dingin mo ang aming mga tinig, Panginoon, ang lahat ng mga dalangin, Panginoon, ng mga pusong ito, ang lahat ng aming mga pagsamo, Panginoon. Dinggin mo as we give you praise, as we give you glory, as we bless your holy name, O God. Be lifted up, be magnified sa aming pong kalagitnaan, O Diyos. Gawin po nating panalangin sa ating Panginoong Diyos. Minsan paawitin po natin sa ating Panginoon. O Diyos, itaas po natin ang ating mga tinig, ang ating mga puso sa pagpupuri sa ating Panginoong Jesus. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Ang papuri ay para sa iyo, Panginoong Jesus. Minsan paawitin natin sa ating Diyos. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa lahat ng panahon sa
aming mga buhay, Panginoon. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Dakilain ka, Panginoon, dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Dakilain ka, Panginoong Jesus, sa aming buhay. Ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maitaas, ikaw ang maluwalhati, Panginoong Jesus, sa aming kalagitnaan, sa iyong iglesia, Panginoong Diyos. Wala kaming ibang itataas kung hindi ikaw, Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat. Ito ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga na ang ating Diyos ay hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan. Ang kanyang agape love ay patuloy nating nadarama. Siya kasi ang Panginoon ang may akda ng ating buhay. Siya ang simula at katapusan ng ating pananampalataya at buhay. Kaya ngayon, ihanda naman natin ang ating mga puso sa salita ng Panginoon na mahahayag sa umagang ito. At ang mga bata, inaanyayahan na pumunta tayo sa conference room para tayo ay maturuan ng ating mga ate at kuya. Ngayon po, bago ko po tawagin si Pastor Archie para sa salita ng Panginoon, ipanalangin po muna natin siya. Lord, maraming salamat sa buhay po ng aming senior pastor, Pastor Archie, Panginoon. Patuloy po na nilalagay namin siya sa inyong mapagpalang kamay. Patuloy na bigyan mo siya ng karunungan at katalinuhan at patuloy na pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, maging ang kanyang mga mahal sa buhay, Lord. We pray, O God, sa umagang ito, ang salita mo, Panginoon, na maihayag niya na may kapangyarihan upang ang mga salitang ito, Panginoon, ay aming maunawaan, malakaran at maipamuhay, O God. Thank you for your love, for your grace and mercy. Sa iyo po ang kapurihan at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Naririnig niyo po ako sa likod? Salamat po. Sige ho, kung naririnig niyo ako, palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, pagka tayo po ay tumatanda ng tumatanda, there are certain things na hindi na natin magawa po nung tayo po'y teenager. Ano ho? Hindi niyo ho ba napapansin? Ako po, isa pong nakikita ko na para pong pagbabago sa pangangatawan po, no? Na lalo na sa middle age na po tayo, yung paglabo ng mata. Amen po ba? Maaaring yung mga kabataan po natin ngayon, ang lilinaw pa ng mga mata ninyo, but there will be a point in time, di ho ako nagsusuot dati nito, pero yung mga marami sa atin, kaya po parang I am being blessed on what the scripture says, kasi may magandang pahayag po na sinasabi ang kasulatan. Tignan nyo po, hanggat malinaw pa yung mata ninyo, mga kapatid, meron pong pahayag po dito, at ito po'y naririnig nyo po sa mga preachings po natin, na sinasaad po sa aklat ng pahayag, dito po sa 1:3, babasahin ko po at pakinggan po nating mabuti. If we have our Bibles, pwede po nating buksan. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. Let us take the opportunity na malinaw pa yung mga mata natin to read the Word of God. Kasi darating ho yung time, lalabo talagang mata ho natin. We are not so sure. Pagdating po ng 70, 80, baka ho mamaya hindi na ho natin makapa talaga kahit may salamin pa yung mga mata natin. So this is an opportune time
Let us read the Bible. Malinaw pa yung mata natin. O kaya ang grado ng mata natin, 200 pa lang naman. May mga salamin pa po. Let us read the Word of God. Ako po ba'y naririnig nyo sa likuran? Praise God. So, ibig sabihin po, maayos pa yung pandinig natin. Sabi po ng Bible, mapalad ang nakikinig. So, kinakailangan po, makinig na po tayo. Was there a point in your life po na pagkatapos nyo pong makinig ng isa pong preaching, kahit sa YouTube po, nakikinig kayo, mamaya hindi po parang satisfied yung heart natin. There is always the thirst and hunger to search for God's Word. Makikinig na naman po tayo. And because we are given the wisdom of God, na-identify mo, ay, mali itong preacher na ito, hindi ko na pakikinggan ito. Kasi babad tayo sa Word of God, tayo po ay lumalakad sa mga prinsipyo at kalooban ng Diyos. So binigyan tayo ng banal na Espiritu to identify kung sino po yung mali sa hindi. Pero mapapansin niyo no, na talagang kinagabihan na, bubuksan nyo na naman po yung mga preachings, pakikinggan ninyo. That is exactly the reason po, pwede ninyong balik-balikan po ang mga preachings, ang mga Bible studies na ina-upload po natin doon po sa atin pong Facebook account ng Feast of Harvest. Nakikita nyo po, serye po yon. Sinimulan natin sa kabanalan ng puso, pagkatapos po kabanalan po ng mata, kabanalan po ng dila. Amen po ba? Kaya meron tayong guidelines na kailangan pala maging mapagtimpi po tayo. At yung mga sumunod po nating preachings, medyo lumalagay po tayo sa karnina, no? Kasi nung una po, kabanalan ng Diyos, kabanalan po na sang-ayon kay Kristo. Pero nung nakaraang preaching po na pakinggan ninyo, yung, ano ba yung makasanlibutan po na pag-ibig? At ngayon naman po, medyo baka ma-rattled ang puso natin, ang atin pong tatalakayin, mas mabigat po ng konti. Ito po'y pinamagatan po nating puot ng Diyos sa kasalanan. Akala ko ba, Pastor, ang Diyos ay pag-ibig? Opo, ang Diyos po pag-ibig. Mahal niya po ang mga makasalanang magbabago. Tatandaan niyo po yun, ha? Mahal niya ang makasalanang magbabago. Pero ang Diyos, ayaw niya ang kasalanan at yung mga makasalanan na hindi tatalikod, bubuhos yung galit ng Diyos sa kanila. At wag po tayo dapat madamay sa galit ng Diyos. Buti na lamang po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na Kanya pong binigay yung Kanyang bugtong na anak. We now have a chance na tayo'y maging kasing banal ni Kristo. Not on our works, not on our merits, but on what Jesus Christ did in the cross of Calvary. Can we say amen? Yan ang tunay nating pananampalataya. Kaya po, sa mga aral na ito, nawa po'y buksan po muli ng ating Panginoon ang ating mga puso at makita natin, galit pala ang Diyos sa kasalanan. Kaya dapat may mensahe tayo ngayon, kung ayaw ng Diyos ang kasalanan, dapat tayo lumalayo sa kasalanan. Hindi ko po sinasabi na hindi na tayo magkakasala. Nakita nyo ba yung malaking pagbabago araw-araw? Dati nung hindi pa tayo tumatanggap kay Kristo, gustong-gusto natin pag siniraan tayo, sisiraan din natin. Ngayon ganun pa rin naman din nagkakaroon pa rin tayo ng galit sa puso natin. Pero hindi nyo ba nararamdaman, may paalala na may tatouch sa puso nyo po? Yun yung Holy Spirit. Magdiwang ka kapatid kasi may restraint. Bahala ka na lang kung i-continue nyo pa rin po na magalit kayo dun sa tao na naiinis sa inyo or susundin ninyo po yung pong nagbibigay po sa ating puso na mga aral na ang sabi ng Biblia, ipapaalala niya ng buong karunungan kung ano po nakasulat sa Bible. Kaya hindi nyo ba napapansin yun, titingin na lamang po tayo ng mayroon pong kahalayan o kaya may pride sa puso natin, may restraint na naman, anak, wag mong gagawin kasi hindi yan ang nasasaad sa sinasabi ni Kristo. Merong restraint. It means that you are a born-again Christian. Pero yung mga reprobate po, yung pong aral po na ang mga unconverted souls, yung mga hindi talaga tumanggap, unang-una palatandaan yan mga kapatid, enjoy po sila sa kasalanan. No restraint, no restriction po. Pero kung ikaw, nadulas ka, nakatingin ka ng mahalay, mamaya na naman, talaga namang, Lord, patawad po. Congratulations kapatid, you are really a Christian. Can we say amen? Nararamdaman niyo po ba yon? Ibig sabihin po, talaga po kayo'y ligtas kapatid. Kaya po, ito po'y pag-aaralan natin ngayon, ipapakita po ng Diyos sa atin, galit ang Diyos sa kasalanan. Ang Diyos po, maibigin siya sa makasalanang magbabago.
pero pag hindi nagbago, babagsak yung puot ng Diyos. Kaya tayo ho, aminado tayo, makasalanan. Ang sabi po ng isang kakilala ko po na pastor, we need to follow the entire commandments. Paano po mafa-follow po ito? Sabi nga po ni Santiago, 2:10, sino mang sumusunod sa kabuuan, pero natitisod sa isa, pumapalya na sa buong kautusan po ng Bible. We make sure na talagang hindi naman po kayang masunod. And that is how we deserve God's grace and also God's mercy. Actually po, unmerited favor po yung grace eh. Wala ka namang ginawa pero pinatawad ka dahil nakita ng Diyos yung pong kahabagan sa'yo. Mapapahama ka, mahal tayo ng Diyos, gusto po niya mapunta po tayo sa langit. Kaya mga kapatid, papuri po sa Diyos, tayo po lahat ay yumuko, magpasalamat po tayo sa Kanya. Thank you, O Lord, for the grace that you have provided us for this unmerited favor na marami kaming kasalanan po. Talaga, Lord, hindi mabilang po. Pagkatapos ng preaching na ito, magkakamali po. Pagkatapos po na magbasa ng Bible, magkakasala po. At kung gumagawa man kami ng kabutihan, ang sabi po ng Isaiah chapter 64 verse 6, ang lahat ng kabutihan namin, maruming basahan pa rin po. There is no solution for our total depravity. Wala po, Panginoong Diyos, solusyon sa lahat po ng likas na kabulukan ng aming puso, sa likas na aming kasalanan po. Except that you have given your only begotten Son, that whoever believeth in the Lord Jesus Christ will not perish, but will have everlasting and eternal life. Kaya maraming salamat sa napakagandang regalo. Kung talagang bubukas lang ang puso namin, araw-araw pasasalamatan ka namin, Panginoon. Dahil po kami naging tagapagmana ng buhay na walang hanggan, kahit na kami po ay lubusang marumi at makasalanan. Salamat po ng marami, Ama. Ang mataas na papurit pagdakila po ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Praise God. Kaya nga po, ayaw po ng Diyos ng kasalanan. Pero pastor, ano ho yung ibig sabihin ng kasalanan? We are all sinners, kapatid. E di galit sa atin ng Diyos. Opo, that is the very nature po. Nung hindi pa ina-announce ng Lord ang magandang balita, nung hindi pa namamatay si Kristo po sa krus ng Kalbaryo, bumubuhos ngayon ang galit ng Diyos. Magsimula po kay Eva hanggang nung mga panahon po na hindi pa namamatay si Kristo, galit na galit ang Diyos po sa tao. Pero mga kapatid, dapat makita natin sa Scripture, ano po ba yun pong tinatawag nating kasalanan. And I would like each one of you to open our Bibles in the book of 1 John. Okay? Sana ito sa mga kabataan, you know this by heart, para pag tinanong tayo, ano bang kasalanan? Ang sabi po ng unang 1:3-4. Ito po, in the book of 1 John, chapter 3, verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. What is sin therefore? It is iniquity against the law of God. Ano ibig sabihin ng kasalanan? Pagsuway sa utos ng Diyos. Tanong ko po sa inyo, tayo ho ba'y makasalanan lahat? Tayo ho ba'y sumuway? So therefore, we can conclude, galit ang Diyos sa atin ngayon. Medyo mabigat pong aral ito, karni po ito, Pero paano mapapawi po ang galit ng Diyos na yan? Na alam nyo po mga kapatid, lalo na po yung mga nakikinig ngayon, iba yung faith nila, hindi po kailangan nating sundin ang lahat ng utos ng Bible. Please remember those verses, huwag niyong kakalimutan po yun. James chapter 2 verse 10. Kaya ba natin tuparin lahat? Magkamali ka lang sa isa, nagkakamali ka na sa kabuuan Alam niyo po, when you seek the scriptures, there are more than 600 laws, yung mga bawal ng Diyos. There are 10 primary commandments. Doon pa lamang po yata doon sa 10 commandments, baka babagsak na po yung iba sa atin, sabi nga po, huwag kang papatay. Sa standard ni Kristo po, pag nagagalit tayo, mamamatay tao tayo. Pinapakita lang ng scriptures, hindi tayo papasa talaga. Kaya nga mga kapatid, tignan nyo po, in the book of Psalms, chapter 5, verse 4, makikita mo kung gaano kagalit ang Diyos Sabi po dito, in the book of Psalms, chapter 5, verse 4, pansinin nyo po, ikaw ay Diyos, ano pong klaseng Diyos, na hindi siya nalulugod sa kasamaan. Ang mga maling gawain na hindi mo pinapayagan, hindi po konsentidor ang Diyos. Ayaw na ayaw po ng Diyos ang kasamaan. Ayaw na ayaw po ng Diyos ang mga maling gawain. Kasi it gives us the very nature of God. God is holy, holy, and holy. Yung 4 na nilalang po sa aklat po ng pahayag,
they were praising, they are giving worship. At pag nasa langit na tayo, ganun po palagi nating sasabihin, banal, banal, banal na Diyos. God is holy. And all those of His disciples should also be holy. Sabi po ng unang Pedro. Pero hindi pala tayo holy lahat eh. Kasi nga po, lahat tayo po bagsak sa standard ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala, and therefore ang kasalanan po ayaw ng Diyos, galit ang Diyos, hindi niya matolerate, kailangan ho may prosesong gagawin siya para po mawala yung kanyang galit. Alam niyo po, sabi po ng Habakkuk chapter 1 verse 13, ano ho? Napakabanal ng iyong mata na hindi mo pwedeng tignan ang kasalanan. Hindi tayo pwedeng tignan ng Diyos, masasamang tao tayo lahat eh. Napakabanal ng iyong mga mata na hindi mo pwedeng tignan ang kasalanan. Kaya kinakailangan po may sacrifice. Nung binabasa ko yung Old Testament, talagang tumataas yung balahibo ko. The first sacrifice po na ginawa doon, si Isaac, bugtong na anak, ibibigay. Pangalawang sakripisyo po doon, makikita nyo ho, no? Yung mga hayop na inaalay, yung mga baka, yung mga tupa, kasi kinakailangan ho, tumigis yung dugo. Noon pong si Rachel po, ano, at nakikita po natin sa Biblia, si Rahab po, ano, ay pinangakuan po ng mga espiya na siya po'y ililigtas, maglagay ka ng kulay pulang lubid doon po sa Torre ng Jericho. Para pag nakita namin yan, hindi ka namin papatayin. Ano pong simbolo? Bakit kulay pula? Because it symbolizes the blood. Sabi kong ganon, talagang totoo yung propesiya. At habang binabasa ko po, sabi ko, Lord, totoo ka nga. Totoo po yung lahat ng pangako nyo po. Bakit nung dumadaan po yung anghel ng kamatayan, ang utos po ni Yahweh, doon po sa mga Israelita, nung sila po'y kinukubkob ng Ehipsyo, maglagay kayo ng dugo ng tupa, doon po sa inyong pintuan, para pag nakita ng anghel ng kamatayan, hindi papatayin yung mga panganay ninyo. It's all symbolic that there will be a sacrifice someday. At yung sakripisyo po na yon, ang magiging katubusan po ng galit ng Diyos sa atin. Kaya nga po, sabi dito, ang Diyos hindi nalulugod sa kasamaan. Mga maling gawain niya, hindi niya po pinapayagan. When Jesus Christ was at the cross, at siya po'y malalagutan na ng hininga, tao po yung very nature ni Christ ho eh. Diyos po siya, nagkatawang tao. Yung tao niya, nasasaktan yun, nagdadamdam yun. Sinabi niya sa Ama mismo, ang sabi po ng Matthew, dun po sa Matthew chapter 27, sinabi ng Panginoon po doon, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Eli, Eli, lama sabachthani. Doon po sa verse 26 ng Matthew 27 po. Bakit mo ako pinabayaan? In a way, nagdadamdam siya sa Ama. Bakit kailangan mo akong pabayaan? Titignan lang ho natin yung Habakkuk chapter 1 verse 13. Hindi kasi pwedeng iligtas si Kristo from that very moment po, kasi ang tingin sa kanya ng Diyos kasalanan. Uulitin ko lang po, sabi ng Habakkuk chapter 1 verse 13, napakabanal ng mata mo para itingin mo sa kasalanan. At si Kristo nung panahon na yon ay isang malaking kasalanan po siya. Hallelujah. Kinikilabutan po ako sa preaching ko ngayon, mga kapatid. When we read the book in 2 Corinthians chapter 5 verse 21, talagang naiyak po ako eh. Sabing ganun ng ikalawang Korinto 5:21, siya na walang kasalanan, ay ginawang kasalanan para sa atin, para tayong lahat na gumagawa ng kasalanan, ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Isn't that the greatest love of all? Hallelujah. Mga kapatid, nanginginig yung labi ko ngayon eh. Kasi dun sa napakagandang aral na yon, yung walang kasalanan na Diyos, inialay sa krus ng Kalbaryo na lahat ng kasalanan natin, aakuin niya para lang tayo makasalanan, maging matuwid sa Diyos. Ikalawang Korinto 5:21. Kaya nga habang binabasa ko yon, Lord, galit ka sa amin lahat eh. Galit ka po sa mga makasalanan na katulad namin. Pero dahil po sa kabutihan ng kalooban niyo at mahal ninyo kami, inialay niyo ngayon yung bugtong na anak ninyo. Ito pong hindi nauunawaan ng maraming tao. Ikaw, pastor, pag hindi ka miyembro ng Iglesia ni Cristo, hindi ka maliligtas. It creates pride, kapatid. Minsan nagpadala yung isang kapatid sa akin, meron nakita ko po doon sa newsfeed, ang yabang po ng miyembro. Buti nga sa inyo, maimpyerno kayo lahat, dahil hindi kayo naniwala sa sugo namin. Ang sugo natin si Kristo. Can we all say amen?
Mas paniniwalaan ko si Jesus Christ kaysa sa mga sugo ng mga churches ngayon. Kaya sabi ko, Lord, makikita mo rin yung Christian behavior po na binigay sa atin, yung character. Lord, hindi ako nagagalit sa Kanya. Binibless ko yung tao na to na sana magbukas yung kalooban. Hindi po biro mapunta sa impyerno. Makikita niyo po yung iba, hindi, kailangan we follow the sacraments, the tradition, manalangin tayo. Kitang-kita po, pag binasa niyo yung Biblia, bubukas po kasi yung heart ninyo eh. You know that the saints are all dead. Na lahat tayong nanampalataya kay Kristo yung mga santo. Na lahat po, maski ang nanay niya, haharap kay Kristo, hahatulan niya, at wala pong kaligtasan ang lahat ng mananampalataya maging sa nanay niya. Marami nakikinig sa akin, pwede ko pong ikapahamak ang preaching na ito. Pero yun ang totoo sa Bible eh. Hindi po pwedeng alisin yun eh. Galit ang Diyos sa sangkatauhan. Pero napakaganda ho. Si Kristo na walang kasalanan, tingnan nyo po sabi po ng Matthew, Ama ko, bakit mo ko kailangan pabayaan? Hindi kita pwedeng tignan anak, marumi ka ngayon eh. Si Kristo na walang kasalanan, ginawang kasalanan, para tayo ho na makasalanan ay maialay na matuwid sa mata ng Diyos. The good news is, tayo po, kayo pong mga nakaupo, mga nakikinig, yung mga authentic ho na tumanggap kay Kristo, haharap kayo ngayon sa Ama, walang kasalanan. Can we say amen? Hallelujah. Sana maintindihan ninyo na yung word na kabanalan, hindi natin talagang kayang gawin. Pero kumbaga ho, nakikisakay tayo sa kabanalan ni Kristo, pero actually nga, hindi nga ho yung word na nakikisakay. Tayo ho ay nagiging banal dahil kay Kristo. Can we say amen? Hallelujah. Pagharap natin, magtataka ka, ganun pala kabuti ang Diyos. Kanina lang may pinagchismisan kami, pero nabother din ako, humingi ako ng tawad. Kanina lang halimbawa may pinag-initan kami, may namura ako, pero sa kinagabihan, humingi ako ng tawad. Pagpunta mo sa langit, good and faithful servant ka pa rin. Saan ka nakakita ng ganun, kapatid? Kasi mararamdaman nyo po may nagbabother sa heart ninyo. Pero pag walang restraint yan, ang sarap pa ng tulog nyo, may minura kayo, may chinismis kayo, nangangalo niya na kayo, okay pa rin, tulog pa rin kayo. Nang hindi kayo nababother, it means you do not have the Holy Spirit of God. At ano po yung mga pinapakita sa atin ngayon? Bakit galit ang Diyos? Number 1, tignan nyo pong mabuti. Kasi po ang kasalanan naghiwalay sa atin sa Diyos. Hiniwalay tayo ng kasalanan. Sabi ni Jeremias, dito po sa Jeremiah chapter 5 verse 25, at sa halip, naging hadlang ang inyong mga kasalanan upang makamit ang mga mabubuting bagay na ito. Nung nagpipreach po si Jeremiah, hindi siya pinaniniwalaan ng mga tao. Ang mga tao po sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga tao po, kasamang ibang mga pari po at mga propeta, nangangalon niya po. Si Jeremiah na lang ang kaisa-isa po na talagang lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya po nag-message si Jeremiah, sabi niya, nagiging hadlang ang inyong kasalanan upang makamit ang mga mabubuting bagay na ito. Ano yung mga mabubuting bagay? Para pagpalain tayo ng Lord. Para po makita po natin yung mga kamalian natin. If we do not have the Holy Spirit of God, hindi nyo makakita po na mali na yung ginagawa ninyo. Pero yung mga aral na ito, why is it that you are here, you are listening, naririto kayo, pagkadating ng Bible studies, nandoon pa rin kayo. Kasi ang heart ninyo nagagalak na makinig ng salita ng Diyos. Can we all say amen? Ako po nilalagay ko po sa puso ko. Lahat ng pumupunta palagi rito, ano man ang kasalanan ninyo, kaya kayo naririto po kasi niligtas talaga kayo ng Diyos. Can we all say amen? Hallelujah. Alam niyo po, ito, huwag kayong magagalit Kahit na nga halimbawa, nagko-cross-dress pa ngayon, o kaya sabihin natin, Pastor, ang lalaswan ng nilalagay po sa Facebook. Kaya ka narito ngayon, kasi nandun pa rin yung bagabag ng heart mo na baguhin ka. At alam niyo po, kaya nga sinabi ni Jesus, ang mga makasalanan, ang mga magnanakaw, ang mga prostitute po, talaga makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kahit sila makasalanan, sinasaliksik nila yung Diyos At bandang huli, magsisisi naman sila. Kaya tayo nahiwalay. Ano pong sabi po, doon po sa aklat ni Isaiah chapter 59 verse 2, sapagkat ang lahat ng inyong mga kasalanan ay naging hadlang para hindi ko marinig ang inyong mga panalangin. Kaya let us not pray to God na hindi po tayo nakakahingi ng tawad. Pastor, kanina nagkasigawan kaming mag-asawa. Alam niyo pa pagka nangyari po yon, it doesn't mean na hindi na po kayo banal. All you have to do is to say sorry, and then Lord, patawarin niyo po kami, nagkainitan po kami, papunta ng church. Pwede ho ulit kayo mag-take ng communion, kapatid. It just takes to say sorry po. Sabihin niyo lang, Lord, patawarin niyo po kami.
And then, sa ating mga lalaki, tayo na ho yung unang maghingi po ng tawad. Huwag na mataas ang pride. Okay? Alam naman natin, sensitive po ang mga babae talaga po. Tayo na humingi. Akapin ninyo, humingi kayo ng tawad at saka talagang yung sincerity na hindi na uulitin. At yung misis naman, nakita nyo naman, no, nagbabago naman na talaga yung wife, complete po, patawarin na ho natin. Amen po ba? Ang ganda ho ng feeling ng ganun, kapatid. Nagsasama-sama po tayo sa loob ng church na alam natin yung tunay na aral, alam natin yung propitiation. Propitiation po ang tawag doon, na tayo po na makasalanan, pinalit si Kristo na maging kasalanan para siya ang parusahan. Ha? Ano po yun? Doctrine of substitution. Sinubstitute po. Dapat tayo mapupunta sa impyerno pero si Kristo ho ang binuhusan ng galit ng Diyos. Kaya hindi pala marinig po tayo ng Diyos kasi may kasalanan. All we have to do is to ask for forgiveness. Naku kapatid, talagang ako ho mag-a-attest sa inyo at alam ko po, mag-a-agree kayo sa akin. Pagkatapos lang ng preaching na ito, babad na naman tayo sa kasalanan. Can we all say amen? Totoo po yun. Pagkatapos lang ng preaching na ito, Pastor, hindi na po ako magbabanal-banalan. Talaga pong chismoso yung labi ko po. Pero may restraint nga, may magpapaalala. Kayo ba nakakatulog kayo sa gabi nang hindi po nagsasabi ng sorry sa Diyos? Nakakatulog po kayo? Tayo nga lang bigla ang magalit po. Naku po Lord, patawad po. Because we know that God is an ever-forgiving God. Nakakita na nga lang ho tayo na hindi magandang babasahin o kaya hindi magandang papanoorin. Patawarin niyo po ulit, Lord, yung mata ko na ito. Naku, minsan nga hindi ka makatulog dahil po sa ginawa nating panonood na yan. Ibig sabihin, you have the Holy Spirit with you. Kasi po kung wala, ang sarap ng tulog mo. Wala ka man lamang hiningi na tawad. And also mga kapatid, wag hong makakalampas ang isang araw na hindi tayo humingi. Baka paabutin nyo pa sa gabi. Yung pala sasakay kayo ng sasakyan o ng jeep, doon na pala tatawag si Lord. Every time po, kahit nasasakay po ng jeep, ng grab, ng bus, Lord, ingatan nyo po kami, huwag kaming ma-aksidente. Patawad din Lord kasi ang dami ko pong kasalanan ngayon lang ho. May dumaan po na babae, naglaro yung isipan ko, I am an adulterer, Panginoon. Patawad po. Talagang diretsahan na, sabihin nyo kay Lord, Lord, nainis ako sa katabi ko. Tapos napintasan nyo pa, ibang klase amoy. Di ba ho, may ganun ko minsan, pagpatay sa kapwa yon. Totoo naman din ho, ako rin ho, talagang nakakapintas po ako ng katabi ko. Halimbawa ho, sa LRT, minsan malakits po yung dating talaga. Alam nyo na po yung ibig kong sabihin. But after that, Lord, patawarin nyo po ako kasi mali po talaga yung ginawa ko. Alam nyo po, kahit na yung LRT ho na yon, magkaroon ho ng aksidente, at halimbawa ho, nasama tayo doon. Pagmulat ng mata ninyo, kasakasama nyo na po si Kristo in Abraham's bosom. Kaya po, galit ang Diyos sa kasalanan, hinihiwalay tayo nito. Pangalawa, kaya galit ang Diyos sa kasalanan, mandaraya ho. The devil came to kill, to steal, and to destroy. To steal, ibig sabihin, nakawin ng katotohanan. Because the devil has been here, sabi po ng Bible, siya po ang ama ng lahat po ng kasinungalingan. No? Kayo ay sa ama ninyong dyablo, nung kinakausap ni Kristo ang mga Pariseo. At sinabi niya po na ganon, sapagkat ang ama ninyong dyablo mula sa simula ay ama na ng kasinungalingan. Walang matatagpuan sa kanyang katotohanan. Kaya galit po ang Diyos sa lahat ng uri po ng kasalanan kasi nandaraya po ang kasalanan Dinisib niya po si Eva at saka si Adan Ang sabi po ng Jeremiah chapter 9 verse 6, sa kanilang kasalanan ay patong-patong na. Hindi tumitigil sa pandaraya sa iba kahit si Yahweh ay hindi nila kinikilala. Naalala ko tuloy, sabi ng Jeremiah 17:9, ang puso natin ay mandaraya at wala nang kalunas-lunas yan. Walang kalunas-lunas. The reason why you are here inside this church, dahil ang kinukuha natin yung lunas. Walang lunas yan on our own, pero may lunas na gamot yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Can we say amen? Ito yung reseta. Naririto yung gamot. Ano po yung gamot? Yung pananampalataya natin kay Kristo. Kaya nga napakaganda po, no? Ang kanilang mga kasalanan nagpatong-patong na, hindi tumitigil sa pandaraya sa iba, na kahit na si Yahweh, hindi na kinikilala ng tao ngayon.
Nakakalungkot ho, no? There is a global, sabi nga natin, deception right now. Sandaigdigang pandaraya ho ginagawa ng dyablo. Paano po? Biro mo, mapaniwala tayo na ang membership po sa church or iglesia makapagliligtas. Nakakalungkot kapatid, milyon-milyon ng mga naniniwala dyan, they will go to hell. Diretsahan na ho. Yung naniniwala sa tradisyon ng tao, nananalangin ho sa mga namatay na ng mga santo. Ang faith po nilalagak po doon po sa mga kamag-anak ni Jesus. The Bible is straightforward and telling us, you will go to hell. Yung naniniwala po, matutupad niya lahat ng sinasabi ng Bible, that is a deception po. Kasalanan yon, pandaraya yon. Kung matutupad mo ang lahat ng kautusan, we do not need Jesus Christ. Pero kaya nga tayo, kailangan natin si Kristo. He is the great propitiation. Siya yung alay. Tayo ho, tatanggapin natin yung alay na yon para maging kalugod-lugod tayo, mawala yung galit ng Ama. That's what we call divine wrath. Yung banal na pagkagalit ng Diyos. Pag bumuhos yung banal na pagkagalit ng Diyos, impyerno tayo lahat. Pero gayon na nga lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan eh. Gayon na lang ang pag-ibig niya sa sangkatauhan. Dati kang rapist, pwede ka pang pumasok sa langit. Pag tumalikod ka at nagbago ka at kinilala mo si Jesus. Dati pong drug addict ka, pwede pong naliwanagan ka sa Bible, tinalikuran mo, iniyak mo kay Lord, at lumakad ka sa kalooban ng Diyos, tagapagmana ka ngayon ng buhay na walang hanggan. Pero yung sasabihin mo, magmamayabang ka, bakit kita papapasukin sa langit? Dahil nagawa ko po ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Maglalangoy ka po sa dagat-dagatang apoy niyan, kapatid. Tumataas po yung kaya na ako po, duda po ako sa magagaling makipagdebate. Makikipagdebate yan sa araw ng paghuhukom kay Kristo. Mapapanood po natin sila. Kung mabasa ko, sasabihin niya sa harapan ng Diyos. O sige, kung mabasa mo, impyerno ka na ngayon. Sasabihin ng Panginoon. Ako yung tinutukoy mo na salita, but you have not developed the love. Alam niyo po, mapapansin niyo yung tao na walang pag-ibig. Exclusive lang sa kanila yung kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa sangkatauhan. Lahat. Hindi po yung church lang nila ang mahal ng Diyos. Hindi lang ho yung kanilang paniniwala po ang tama. There is no monopoly of knowledge. Kaya yung sinasabi ng Biblia, huwag tayong mapapadaya po. Kasi the devil has been the king of deception from the start. Bakit galit ang Diyos? Ikatlo, galit ang Diyos sa kasalanan dahil ang kasalanan ho ang nagbulag sa atin. Ang sabi ng Matthew chapter 15 verse 14, hayaan ninyo sila'y mga bulag na mga taga-akay. At kapag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pareho po silang mahuhulog sa hukay. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. May ilaw tayo, hindi tayo bulag. Very clear ang sinasabi po ni Kristo. Kaya po ako, every time po na binabasa ko yung Bible, Lord, thank you po. Tapos ang attitude palang madidevelop nyo, napapansin ko po, kababasa ko po, no? Hindi po ako nagagalit dun sa mga maling aral eh. Ang nangyayari po sa akin, Lord, open their eyes, open their hearts. Hindi biro ang impyerno. At alam ng Diyos ho, hindi po ako naninira ngayon sa ibang faith. Kaya ko po pinapahayag yung totoo po ng Bible. Hindi na po mababalik po pag nasa impyerno na tayo, kapatid. Not by 10,000 years, not by 500,000 years, not by 1 million years, or even 1 trillion years. It is everlasting damnation. Sayang. Minsan lang tayo mabubuhay dito, nagkamali pa tayo sa aral ng Bible. Akala natin totoong-totoo. Membro ako ng church, ng iglesia. Safe na ako, ligtas na ako. Mali, kapatid. The real way to salvation is between you and the Lord Jesus Christ. Can we say amen? Yun po yung personal na relasyon. Kasi hindi ko kayo mapagtatanggol Hindi ko kayo kayang ipagtanggol pag haharap kayo between you and God the Father. Ang magtatanggol sa atin si Jesus. Ano po yung ugnayan nyo kay Jesus nung nabubuhay kayo rito? Ang sasabihin nyo po na gano'n, yung sugo po ang magtatanggol sa akin. Yung sugo nga ho, kailangan din ng tagapagligtas. Kaya alam natin po na binubulag po ng kasalanan ang maraming tao. Ako nagpapasalamat po ako at hindi tayo nagmamayabang.
ang linaw-linaw po ng aral ng ating Panginoon. It is by grace that you have been saved through faith. It is not on your own works, it is a gift from God, not on your own, that no one should boast. Ang kaligtasan po natin ay kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya mapabaptis ka man, o kaya po Methodist ka, o kaya sabihin po nila ay born again, or full gospel ka, pero may relasyon ka kay Kristo, ligtas ka. Ikaapat, bakit po galit ang Diyos? Kasi po, nagfo-foment po ng paghihimagsik. Alam niyo po, ang unang kasalanan sa Bible po, hindi po yung kasalanan ni Eva at Adan. The first sin happened in heaven. Biro niyo po, naganap sa langit. Sabi po ng 1 Samuel chapter 12 verse 15, ngunit kapag hindi kayo sumunod sa Kanya, sa halip ay lumabag sa Kanyang utos, parurusahan tayo ng Diyos. The first sin that appeared in heaven, na sana po maging aware po tayo. Kaya ko po tinuturo po ito, because mahal na mahal ko po kayo. Mahal ko po ang bawat nakikinig ngayon. Biro nyo po ang Lord, naglagay po ng liderato ho yan, naglagay po ng authority yan. Pantayan nyo lang yung nilagay na authority ng Diyos, kapatid. That is pride. Equivalent po ng kasalanan ni Satanas. Tignan nyo po sabi po ng aklat ng Isaias 14:13 hanggang 15. In the book of Isaiah, chapter 14, verse 13 to 15. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, si Lucifer po ito, no? Kinukwento ni Isaias, hindi ba sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono? Uupo ako sa ibabaw ng bundok ng tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga, aakyat ako sa ibabaw ng ulap at papantayan ko ang kaitaas-taasan. Hindi nga niya lalampasan Ang lalampasan ho, hindi nga naisip ni Lucifer yon. Kasi hindi mo pwedeng lampasan ng Diyos. Pero makaisip ka pa lang na pantayan ho yung otoridad na nilagay ng Diyos at yung Diyos mismo, that is the first sin. Naisip po ni Lucifer, ako yung napakagandang anghel dito ikaw, Diyos. Hindi niya alam, creator yon. Hindi alam ni Lucifer, created lang siya, ginawa lang siya. Nagkaroon ng pride. Ang sabi niyang ganon, papantayan kita ang kaitaas-taasan. Doon nagalit ang Diyos po sa kanya. Kaya any authority that God has placed, maging yung gobyerno po, mga kapatid, bibigyan ka ng insight ng Lord Minsan po nakita ko yung mga students ko, kamusta po sa inyo? Tuwan-tuwa sila. Ayan, abangan na lang natin, nag-aaway-aaway na ang pamahalaan. Yes! Gumaganon sila. Sabi ko, oh Lord, open the eyes of these students. Kasalanan po ng dyablo po yon. At hindi rin po ako agree, sa nakalagay na yung pamahalaan mo, bibirahin ka pa rin. Hindi po tama po yon. Kasi all cause of division, paghihiwalay, o kaya po yung mga natutuwa po tayo sa ganon, ang architect po si Satanas. Kaya nga ho, naglalagay ng paghihimagsik po yan sa puso natin. Ang sabi po rito, hindi kayo sumusunod sa ating Panginoon, sa halip nilalabag ninyo yung utos, and it is a form of rebellion against God. Kaya ang kasalanan, galit ang Diyos dyan, inaalis po yung pananampalataya, inaalis po yung atin pong tiwala, inaalis po yung atin pong kalakasan mula pong kinukuha sa Diyos at pinapalitan po ng pagdududa. And that creates rebellion against God. Kaya ang kasalanan po is rebellion against God. Maisipan lang po natin si Lord, papantayan kita Lord. Yung kasalanan po ni Satanas. Kaya nga po tinuturo ko po sa bawat isa, kahit ayaw nyo po yung nilagay na leader, kapatid, yun po kasi magiging mapaghimagsik tayo sa Lord. Magpasailalim po tayo talaga. At pag masama po ang leader, ang assurance naman po ng Bible, si Lord po ang magtatanggal. Pero kung ang leader po, talagang nilagay ni Lord, nakakamali po ang leader. Si Haring David po, one of the worst leaders po sa Bible sa kasalanan. Pero ang sabi ni Lord sa kanya, kasi nandun na nga, create in me a clean heart, O God. Kinanta natin kaninang umaga, create in me a clean heart, O God. Ano po sabi po ng Bible sa kanya? He is the man that is after God's own heart. Mapapansin niyo, mangangalon niya, mamamatay tao si David. Pero siya pala yung nilagay ni Lord doon. At pag-graduating siya ni Lord sa panahon na gusto po ng ating Panginoong Diyos.
Kaya po kung ganun yung attitude natin, makikita natin, talaga magagalit ho yung Diyos. Alam niyo po, ang tao, likas po niyan. Kung talaga makasalanan ka, magiging makasalanan ka. Pero kung nanalig at nanampalataya ka sa Diyos, kahit na ano po yung kasalanan ninyo, aba, nagbabago, 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 nagbabago. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mapapansin niyo po yung konsensya, mapapansin niyo po yung pong mararatel yung heart ninyo na nakapag-wika ako, mamaya po, lumalapit na kayo sa misis niyo, sorry talaga, pero hindi niyo man ginagawa dati yun. Magalit na siya sa akin, pero yung pride ko, hindi ako magpapakumbaba. Pero napapansin niyo po yung malaking pagbabagong ginagawa ng Diyos. Magsaya po tayo dahil tayo po'y Kristiyano. Let your spade be spade, sabi po ng Biblia. Kung talagang masama po, magiging masama. Kung may pananampalataya, mapapansin niyo po, day by day, bubuti kayo. Iyon po yung sinasabi ng pangwakas natin, sabi po ng ating conclusion, dito po sa Titus chapter 1 verse 15. Para po sa malinis, ang lahat ng bagay po ay malinis sa isipan o naisipan. Ngunit sa masama, lahat naman kasi tayo masama, no? Ang pagkakaiba lang natin ho, nananampalataya tayo. Amen po ba? Sa lahat ng mga masasama at hindi nananampalataya, if you don't have faith in Jesus Christ, masama ka. Yung puot ng Diyos bubuhos. Walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Once you place your trust on the Lord Jesus Christ, nagiging mabuti ka at nagiging malinis po ang ating budhi. Tagapagmana po tayo ngayon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa regalo ng kaligtasan. Panginoong Diyos, kung minsan po nagkakaroon ng doubt ang heart namin, parang andali-dali lang ng kaligtasan. Pero ganun kakabuti, Panginoong Ama, na binubuksan mo ang aming mga mata. It is not by our works, hindi po sa pamagitan po ng amin pong mga pagmamapuri, pagmamataas, membership sa church, but it is by grace, through faith in Jesus Christ, na kami po ngayon ay binago ninyo at naging tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. Panginoon, napakalinis ng mata mo. Sabi po ng amin pong pinag-aaralan na hindi mo pwedeng tignan ng kasalanan. The reason, Panginoon, nung si Kristo'y mamamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi mo siya tinignan, hindi mo siya niligtas at hindi mo siya pinansin. Hinayaan yung mamatay ang bugtong na anak ninyo. Nagaya po ng sinasabi kanina ng 2 Corinthians, Panginoong Ama, kami na makasalanan ay ginawa pong kasalanan si Kristo para sa amin upang kami po na masasama ay maging matuwid po sa harapan ng Diyos. Napakaganda po, Panginoong Ama, napakagandang balita. And we praise you and we glorify you, Panginoon, every time we think of your beauty, of your glory, of your holiness, God. Maraming salamat po. Kasi we all deserve to go to hell. But because of what you did in the cross of Calvary, Panginoong Ama, napakabuti mo, napakaganda, Panginoong Diyos, ng regalo mo po sa amin. At hindi po kami, Panginoong Diyos, makakalimot, magpasalamat. Kada bawat hininga namin, Panginoong Ama, ng isang makasalanan na katulad namin ngayon po, ay magmamarcha po at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Salamat po, Panginoon, for opening our eyes. We give the highest honor and praises and glory unto you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Purihin po ang Diyos. Hello. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At tayo po ngayon ay darako naman sa ating pagkakaloob. Sabi po sa Malakias, subukin ninyo ako sa inyong pagkakaloob at kung kayo'y ay magiging tapat, aking bubuksan ang durangawan ng langit upang ibuhos sa inyo ang pagpapala na wala kayong sukat kalagyan. Ngayon po, tinatawagan ko po si Brother Boy para pangunahan tayo sa panalangin. Sige po, ihanda na po natin ang ating mga kaloob. Yes, O Lord, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Lord. Papasalamat po kami, O Lord, sa inyo sa umagang ito at minsan pa po, O Lord, ay binigyan ninyo kami ng pagkakataon sa pagbibigay po na aming mga kaloob, O Lord. Papasalamat po kami sa lahat po ng blessings na patuloy po ninyong ibinibigay sa bawat isang pamilya. Patuloy po kami nagpapasalamat sa kalakasan, O Lord, sa talino, sa direksyon na ibinibigay ninyo sa amin sa aming po mga trabaho, sa aming po mga negosyo, O Lord.
Panalangin namin, O Lord, na ang bawat isa po ay maging daluyan ng inyong pagpapala at nang sa ganun po ay makapagbigay sa inyo. Panalangin namin po, O Lord, na ang aming po mga kaloob na ito ay i-bless ninyo, na magamit po ito sa iyong bahay-sambahan, sa patuloy pong pagpapalaganap na inyong salita at sa patuloy pong pag-share ng mga salitang ito sa amang mga kapatid. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis po na pangalan ng inyong anak na si Jesus, at lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Aking mamasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating mga pagbati sa mga nagdiriwang ng kaarawan. Umpisa po ngayon hanggang sa Saturday. Happy birthday, February 22, Sister Angel Bautista. Wala na po, siya lang po. Ang anniversary po, wala po tayong nagdiriwang ngayon. Ang inihingi po pala namin na kung pwede po, kasi nag-update po yung mga kabataan sa ating database ng mga membership natin, i-approach nyo po si Sister Crisel para sa inyong mga birthday, anniversary, para hindi po nalilimutan at nababati kayo tuwing linggo. Kung alam nyo po na hindi pa po kayo nakalista dun sa ating database, pwede nyo pong i-PM si Sister Crisel sa Messenger o kaya bigay nyo na lang po yung listahan sa kanya para ma-update po yung ating mga birthdays and anniversary. Kung nandito po pa si Sister Angel, wala po. Sige po, ipag-pray na lang po natin, Sister Angel. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, sa kaarawan na binigay mo na naman sa aming kapatid na Sister Angel. Panginoon, dalangin namin na
Patuloy na bigyan niyo po siya, Lord, ng marami pang kaarawan, ng punong-puno ng pagpapala, at patuloy nawa na magamit mo siya sa inyong ubasan, karunungan at katalinuhan po ang hiling namin sa Kanya, gabay at patnubay sa lahat ng pagkakataon, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng kapatid naming ito, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, dako na po tayo sa ating mga paalala. Tuwing Wednesday po, every 7 o'clock ng gabi, patuloy po ang ating Bible study through Facebook page po yan. Ang ating prayer meeting naman po, every day po, 5 o'clock hanggang alas 6 po yan. Sa umaga, doon prayer po. At sa gabi naman po, Friday, Saturday, Monday, 8 p.m. to 9 p.m. Mayroon po kami ngayon programa sa panalangin na every month mayroon po tayong dadalawin na isang kapatiran para doon po tayo manalangin. Ngayon pong Saturday, February 24, doon po tayo magpi-prayer meeting sa St. Mary kila Sister Shirley po. Alas 6 po ng hapon, kung sino pong gustong sumama, welcome po kayo sa ating panalanginan. Amen. Next week po, February 25, ang presider po natin, Sister Jing Visda. Prayer tithes and offering po, Sister Linda Soriano. At ang flower bringer po natin, ang Visda family. Ngayon po, tinatawagan ko na po sa pastor para po sa ating closing prayer at final benediction. Hallelujah. Hello? Wala na yatang bat. Hello? Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ama namin na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami this morning po na ang blessings po ay mag-pour po mula sa langit po. Tinatanggap namin po ngayon. Sa ngayon po, sa lahat ng mga binitawan po ng inyo pong lingkod na si Moses in the book of Numbers, chapter 6, verse 24 to 26. Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan po ng Santo at Banal na Espiritu, Ama, kiniklaim po namin ang lahat ng blessings na ito mula po sa inyong mga banal na salita. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, gabayan nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan po kami ngayon ng kaligtasan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. Nagaya din po ng sabi ni Haring David Panginoon, and we claim Psalms chapter 23 verse 6, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon at tapos po muli tayo sa isang gawain at tayo po lahat ay magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos sa pamagitan po muli ng pag-awit. Huwag mag-aalala sa mundong ginagalawan. Ang buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alinlangan, tumawag sa Kanya. Siyang kasagutan magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago Dahil walang katulad, Panginoon. O Jesus. Ikaw ang mahalaga. Ikaw ang mahalaga sa buhay kong ito. Walang pangamba, ikaw ang pag-asa. Amen.
sa'yo lang natagpuan, tunay na kagalakan, hindi mababayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago, walang katulad mo. O Jesus, isa pong maganda at mapagpalang umaga sa bawat isa. Magkamayan po tayo at magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. God bless you, church. Kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda.